Magandang umaga mga kapwa ko mag-aalaman. Nandito tuloy tayo sa farm natin sa Quezon Province. Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta ang ating buhay-buhay? Ngayon, papakita ulit natin yung ating mga tanim. Yung ating mga repolyo. Medyo pangit na nga lang ang resulta ng ating mga repolyo ngayon. Gawa ng mga insekto talaga. Kaya yung mga namatay na, ay papalitan natin nung iba nating punla para lang kumbaga matuloy pa rin yung cycle natin ng repolyo. So, samahan nyo ako. So, itulit yung tanim natin sa ating garden. Hindi pa nga lang nadidiligan sila. Ito, mga repolyo. Ito pa rin yung ating carrots. Tapos ito, may sumibol na durian. Ating oregano. Yung kamatis. Sumibol, bumunga na rin. Sa gilid. Ito yung ating repolyo. Kinain na talaga ng insekto. Wala na ito. Papalitan na natin. Yung dahon nito, papakada lang natin doon sa ating tortoise. Tapos, ito yung kalabasan na tatanggalin ko na. Hindi tayo talagang bumunga. Tapos itong ating mulberry ay ipoprune natin. Para hindi masyadong tumaas yung puno. Para pati dumami yung kanyang mga sanga. Sa ngayon, sinusubukan ko yung magpaugat nung kanyang katawan para kumbaga yung cuttings niya may tanim natin. Tapos, ito yung ating mga celery na inilipat nung nakaraan dito sa mga taniman natin na pipe, yung mga lumang pipe ko na ginamit. Yan. Yung iba niyan ay nakuha na namin, nailuto na, naisama na sa mga pansit. Napakabango nila pagka niluluto. Tapos ito yung ating mga tanim ulit na kalabasa, pechay bagyo. Kala ko mamatay na ito nung nakaraan pero nakarecover. Itong ating mga repolyo. Yung iba dito, yung mga pangit na, ganito, kinain na ng insekto. Talagang papalitan na lang natin ng mga pudla natin sa loob. Sayang, gaganda pa naman nila. Yung iba, rumurol yun sa loob. Nagkakaroon na sila ng pinaka-repolyo. Sana lang huwag kainin din ng insekto gaya nung nangyari sa iba. Kasi sayang talaga pagka hindi napapakinabangan. So, ito din yung ating mga tanim na mustasa. Ayan. Mamaya didiligan natin kasi medyo natutuyo na rin yung lupa. Tapos yung mga malalaki nating mustasa na hindi pa nabebenta. Tapos dito naman sa loob ng ating greenhouse, ito yung mga punla natin na mga repolyo na siyang ililipat natin doon sa yung mga namatay na repolyo natin. Tapos itong ating mga lettuce, ayan, bagong lipat lang din. Ito, meron tayo na isang sinusubukan ko na pabulaklakin para ma-testing kung merong makukuha tayo na mga buto. Tapos ito, sa kabila ay celery din. Saka yung mga basil pa rin natin. Yung basil, nakuha na natin ng konti yan. At talagang napakabango. May insekto. May laki na rin ang ating mga ito. Meron na rin tayong mga lettuce dito. Tourbillon variety. Yung kagaya pa rin yung tinatanim natin yung nakaraan. So, mamaya, may mga nakuha naman akong kawayan. Magagawa ako ng mga bagong patungan kasi medyo sira na itong mga patungan natin dito. Kaya mag-assemble ako mamaya. Ililipat ko lang muna itong mga repolyo natin dito para mapalitan natin yung mga pangit na doon. Pero ililipat ko siya mamayang hapon na lang para medyo malamig yung panahon kasi kapag inilipat natin ng ganito kainit ang panahon, ay sigurado akong mamatay lang yung ating mga halaman. Medyo dadagdagan natin yung tanim natin kasi maganda silang tignan. Sana lang umabot pa sa point na makaharvest tayo sa kanila.
Yung sanang maunahan tayo ng insekto. So, ito, yung kalabasan natin, ayusin ko lang din kasi nalaglag sa lupa. Papakabagi natin dito sa itaas. Ang kalabasa dito sa amin talagang mas gusto namin pinapakabag. Paakit dyan sa taas. Sa may itong puno ng aratilis na namatay na. So, ito yung mga nakuha kong kawayan. Ito yung gagawin kong mga patungan. Mamaya, i-assemble ko ng maganda para mapalitan natin yung mga nandun sa loob ng grill. Medyo madami naman ito nakuha ko. So, mamaya mga kapartner, ipapakita ko sa inyo yung paglilipat natin ng repolyo tsaka yung gagawin ko na patungan na yari sa kawayan. Susubukan ko lang naman kung magkakaigi kasi sa ngayon may nakatanim na lettuce doon sa ating baka bumagsak kapag pinakalman natin. Magagawa lang tayo, kumbaga i-set lang natin muna para kumbaga pag pwede na natin palitan, papalitan na natin. So yun, magdidilig muna din tayo. At medyo natutuyo na yung lupa ng ating mustasa, baka mamatay. So, samahan niyo ako. Mga ka-farmer, tapos na tayo magdilig. Kita nyo naman yung mustasa natin. So mamayang hapon, babalik tayo dito para ilipat yung ating mga repolyo. So, sasama ko na siguro yung Brussels sprouts natin na paglilipat. So, samahan niyo ako mamaya. 2,000 years later. So, magandang hapon mga ka-farmer. Nandito ulit tayo man sa ating farm. Ang init ngayon. Magdidilig ulit tayo. Yung diniligan ko kaninang mustasa, tuyo na naman sa sobrang init. Kaya, ililipat ko rin ngayon yung repolyo natin na yung mga putla, meron na kasing mga nangamatay, ipapalitan lang natin para magtuloy-tuloy pa rin. So, samahan niyo ako. Mukhang summer na talaga mga ka-farmer. Sobrang init, hindi kinakaya ng ating pechay bag yung init. Yan, tuyo-tuyo na agad yung ating mga mustasa. Buti itong mga repolyo natin, nakakasurvive kahit paano. Kaya lang, insekto naman ang bumabanat. Kaya, itong ibang mga hihiwalay na natin. Mga pangit na. Baka malipatan pa nito yung mga nandun sa loob. Ito, mga loob nitong magaganda pa. Kaya, itong mustasa natin, lalaki na rin. So, narito yung ating ililipat ng mga repolyo. Kasi ito, binunot ko na itong dalawang namatay kanina. Ito, meron pa rin dito. Na talagang na rin. Hindi ko alam kung tutuloy pa ito. Pati itong isa. Sayang, medyo rumorolyo na yung gitna nila. Nagiging repolyo na. So, narito yung pamalit natin. Ito. Meron pa tayo ditong 5 na repolyo na pwedeng ipalit. So, ililipat lang natin guys. So, mga ka-farmer, ito yung repolyo natin, punla. Na ililipat natin dito sa yung mga pinagtanggalan ko ng yung mga natuyo na. So, ayusin lang natin to para maisama na natin dito sa mga tanim natin. Pero medyo lalagyan ko muna ng pandong ito. Kumbaga yung silungan kasi sobrang init, baka hindi kayanin ng mga punla na mabilad agad sa araw. Ayun mga ka-farmer, tapos na tayo maglipat ng ating mga repolyo. Pati sinamahan ko na rin ng Brussels sprouts doon sa plant box natin. Papakita ko sa inyo. So ito na yung mga nalipat nating repolyo. Bali 3 yan. Sinama ko na doon sa mga grupo nila, doon ng mga repolyo natin. Tapos doon sa plant box natin, naglipat na rin ako doon ng Brussels sprouts. Ayun. Meron kasing mga parte na hindi sumibol yung mustasa, kaya siningitan ko na lang ng wala na kasi akong pudla ng mustasa. So ngayon, magdidilig naman tayo para
mapresko na itong mga halaman natin. Tapos itong mga melon na nandito, sumibol lang to dito, lalagyan ko na lang ng pakabagan nila para umakit yung puno. So yun mga ka-farmer, tapos na tayong magdilig. Ayan, kita nyo naman. Basa na ulit. Diniligan na rin natin pati yung itong mga mustasa, repolyo, lahat yan diniligan na natin. Para lang, kumbaga, mapresko na sila. Ngayon, magtitimpla ako ng tubig para dun sa lettuce. Daragdagan ko lang naman yung mga nandun sa loob ng greenhouse kasi medyo mababa na rin yung level ng tubig doon sa mga pipe natin. Ito na yung ating mga lettuce. Lalagyan lang natin ito ng tubig at tapos na tayo ngayong araw. Pati itong mga celery natin, dadagdagan lang din natin. So yun mga ka-farmer, yun lang muna ngayong araw. Salamat sa inyong panonood. Naway pagpawalain tayo lahat.